Ano nga raw ba ang diwa ng krimen? Wala raw krimen kung walang kriminal. At wala ring kriminal kung walang magpapabiktima. Tulad ng sa kalikasan na may mandaragit at merong dadagitin. Lahat daw ng krimen ay may sanhi. At alam natin na sa panonood ng mga balita, lahat ng mga kriminal na nahuhuli ay palaging may palusot. Palaging may dahilan. Iilan lang yan. Nangangailangan lang daw, pang-ospital lang anak, pang-matrikula, etc. etc. Pero wala kang maririnig na nagsabing, trip ko lang o para ma-exercise ang katawan. Pero marami din naman kasi nangangailangan sa daigdig na ito, pero hindi naman sila nandudukot ng pitaka o nantututok ng patalim para mang-hold up o manghablot ng gamit ng iba. Gaya ng gawain, mga kapatid, ng isang binatang makikilala natin sa kwento ngayon. Isang binatang pasaway na ang puot ay may malalim na pinaghuhugutan. Pero sa kanyang malalaman sa ating kuwento sa araw na ito, mga kapatid, sa isang krimen din niya matutuklasan ang isang katotohanan. Kung paano mababago ang kanyang kapalaran, yan po ang ating susundan. Ngayong Miyerkules, mga kapatid, araw ng kagitingan, walang giting na maririnig sa ating dula sa araw na ito na sinulat po ni Ginoong Orly Aquino. Atin na pong simulan at kilalanin kung sino ang salot. Grabe ang dami ng mga tao at sasakyan sa lugar na to. Kundi lang dito ako makakabili ng mga kailangan ko sa negosyo ko. Hindi ako paparito. Kailangan ko tuloy maglakad dahil sa medyo malayo ang pinagparkingan ng sasakyan ko. Tatang! Akin na ang kwintas mo! Hoy! Ang kwintas ko! Sorry ka na lang, Tatang! Snatcher! Hinablot ang kwintas ko! Harangin niyo, Snatcher! Harangin niyo! Tatay, nagkalat talaga ang may snatcher sa lugar na to! Delikado umabol sa kanya, tay! Oo nga! Huwag niyo nang abulin! Hindi ko pwedeng hayaan na lang makalayo ang Snatcher na yon. May sentimental value sa akin ang alahas kung tinangay niya. Tatay, huwag mo na abulin ng snatcher! Ako, sigurado matidisgrasya ka lang, tatay! At may mga kasabwat yun, tay! Hindi. Babawiin ko ang kwintas ko. Hahabulin ko ang Snatcher. Hello? Po? Sige po, Daddy. Pupuntahan ko po kayo. Oh! Ba't mo binenta tong kotse, Josie? Mapapalayo tayo sa pupuntahan nating mall. More si Daddy ang tumawag eh. Ang daddy mo? Oo, nasa malapit lang siya rito. May nanghablot daw sa kwentas niya kaya re-respondihan ko siya. Ah, paano mo matutulungan si daddy? Matraffic sa lugar na to. Itatabi ko muna tong kotse. Di ko naman basta maiwan sa'yo dahil di ka marunong magmaneho. Dito ka muna sa sasakyan, Mar. Pupuntahan ko na si Daddy. Okay, Josie. Mag-iingat ka. Pag may sumita rito sa nakaparadang kotse natin, sabihin mo pulis ang asawa mo. At may re-respondihan akong kaso. May hahabulin akong snatcher.
Akala ng snatcher na yon lulubayan ko ang paghabol sa kanya kaninang tawagan ko si Josie. Maaabutan ko na siya rito sa sinuotan niyang eskenita. Tarantado kang gurang ka! Ang bilis mong tumakbo! Araw-araw ako nagja-jogging, kaya hindi ka uubra sa akin sa takbuhan. Halika rito! Bitiwan mo ako! Ipalit mo sa akin ang kwintas ko! Ayaw mo akong bitiwan, ha? May kutsilyo ka? Oo! Madalas itong itatara ko sa sikmura mo! Arnel, Inay! dumating ka na pala. Hindi kita nakitang pumasok sa pinto sa harap ng bahay lang ako nagtitinda ng banana cute palamig. Sa pintuan ho sa likuran ako nagdaan. Patpawisan ka. Patinugasan mo yung kutsilyo. Wala ho. Anong wala? May bahay ng dugo rito sa lababo. Wala ho yan, wala. Nakipag-away ka. Di ho. Nag-snatch ka na naman. Nang-agaw ka na naman ng alas na may alahas. At nang habulin ka ng biniktima mo, dinisgrasya mo, sinaksak mo. Gaya ng ilang beses mo nang ginawa sa mga naging biktima mo. Alam nga naman nung hindi ko ipagtanggol ang sarili ko. Arnel, ba't ayaw mong tigilan ng pagiging snatcher? Bakit? Nagtatanong pa kayo? Nagtataka pa kayo? Sa palagay nyo ba magkakaroon ng maayos at magandang trabaho gaya kung walang pinag-aralan? Kasalanan mo kaya di ka nakapag-aral. Elementarya ka pa lang, ayaw mo nang pumasok sa eskwelahan. Dahil nga ho napapaaway lang ako sa mga kaklase ko. Dahil barumbado ka, basagulero. Nagmana lang ho ako sa ama ko. Ang sabihin mo, likas na matigas ang ulo mo. Totoo lang ho ang sinabi ko. Kung di ko ho ba nakamulatang barumbado at basagulero si Itay at napakagaan ng mga kamay niya sa pananakit sa akin, matututo ho ba akong makipag-away? At kung di ko ho ba nakitang snatcher si Itay nung bata pa ako, matututo ho ba ako magnakaw ng alahas ng may alahas? Kahit pa naging masamang impluensya sa iyo ang Itay mo, bakit yan tutularan mo? Di naman ako nagsawa sa pangangaral sa iyo ng mabuti at tama. At ginagawa ko naman ang lahat para maikabuhay tayo. Bukod sa pagtitinda ng merienda, naglalabada din ako. Ba't ba ayaw mo kong sundin? Bakit ba ayaw mo magbago? Hihintayin mo pa bang mangyari sa iyong sinapit ng Itay mo? Na dahil sa kanyang maruming trabaho, nabaril siya at napatay ng mga pulis. Kailan ka ba magbabago, Arnel? Kailan? Kung nakapatay ka na? O kung ikaw na ang napatay? Di ho mangyayari sa akin na nangyari kay Itay. Sobrang tigas ng ulo mo! Nagdrama na naman kayo? Ano bang gusto mong gawin ko para magbago ka? Sabihin mo. At kahit lumuhod ako sa harap mo, gagawin ko, magpakatino ka lang. Tigilan mo lang ang marumi mong trabaho. Kung magsalita kayo parang wala kayo nagawang mali. Samantalang kayo na rin na nagsabing sarili niyong anak ibinenta niyo. Di ko gustong mangyari yun. Naipagtapat ko lang sa iyong nung bata ka pa. Dahil paulit-ulit kang nagtatanong kung ba't wala kang kapatid. Pero gaya nga nang nasabi ko sa iyo noon pa, pinaampun ko ang panganay na kapatid mo nung sanggol pa lang siya dahil niloko ko ng ama niya na unang lalaking pinagkatiwalaan ko. At dahil sa kabataan ko, di ko alam ang gagawin ko. Huli na ng pagsisihan ko ang ginawa ko. Lumipat na ng tirahan ng taong pinagbigyan ko sa kapatid mo. At di ko na nalaman kung saan sila nakatira, kaya hindi ko na nabawi ang ate mo. At yun ang dahilan kaya nawalan ako ng respeto sa inyo, Nay. Ang sobrang isinamaan ng loob ko sa inyo noon pa. Kaya lumaki akong pasaway at rebelde ka na. Bata pa ako, kinasabikan ko na magkaroon ng kapatid. Pero ipinagkait nyo sa akin ang pagkakataong yun. Dahil ibinenta nyo ang unang naging anak nyo. Ano ho ang pinagkaiba natin? Pareho lang ho tayo. Kung nagkamali ako, nagkamali rin kayo. Arnel. Kayo rin ho ang naging ugat ng maling pananaw ko sa buhay. Masisisi niyo ba maging pasaway ako at patapon ang buhay ko? Masisisi niyo ba ako?
Daddy, salamat po. Mababaw lang ang naging sugat nyo. At wala pong tinamaang vital organ sa loob ng katawan nyo. Pero sabi ng doktor, 2 o 3 araw rin akong mako-confine rito sa ospital, Josie. Kaya malaki ang mawawala sa kikitain ko sa business ko. Bukod pa sa magiging gastos ko rito. Malaking perwisyong ginawa sa akin ng snatcher na dumisgrasya sa akin. Sayang nga po't nakatakas na siya bago ko kayo nasaklolohan. Pero mahuhuli ko rin po siya. Yan ang siguruhin mo. Dahil sa pagdisgrasya sa akin ng snatcher at pagtangay niya sa kwintas na alaala ng yumaumong ina, pag nag-cross ang landas namin ng taong yon, baka mapatay ko siya. Banana Q! Palamig! Bili na kayo! Ale, isa nga pong banana Q at isang palamig. 30 pesos lahat. Ito pong bayad sa inyo na ang sukle. Salamat. Pwede mo bang magtanong? Ano yun? Pulis ho ako. Pulis woman ka? Opo, nakasibilyan lang po ako dahil may hinahanap ako na baka dito ko matagpuan. Ano bang hinahanap mo, mama? May kilala po ba kayo sa lugar na to na snatcher? Ano, ma'am? Snatcher? Ina, order ka na ng gusto mo. Kaming pagpipilian sa fast food na to. Juice at french fries lang, Arnel. Masyado mo naman minamaliit tong boyfriend mo. Hindi naman. Kaya lang, Alam mong tambay lang ako, ganun ba? hindi oh. Kahit naman wala akong kayod. Paminsan-minsan ako nakakatsambang kumita sa pagbabayin sila kung ano-ano. Pag may permanente ka namang hanap buhay, saka na ako order ng gusto ko. Nakatsamba nga akong kumita ng malaki-laki kahapon. Kaya niyaya kita mag-date tayo ngayon. Sige na nga. Para di ka magtampo, sasamantalahin ko ng umorder talaga ng gusto ko. Dapat lang. Dahil pag ganitong makapalang laman ng bulsa ko, galante ako. Lalo pag nagkasunod-sunod ng tsamba ko sa racket ko. Akin ang bago! Ay! Ang bago! Babag ka kung gusto mo! Miss, ano problema? Pulis ako! Ma'am na pulis! Inagawa ang bag ko ng lalaking yun na tumatakbo pa palayo! Ganun ba? Akong bahala sa kanya. Hoy! Snatcher! Tigil! Pag di ka tumigil, papaputukan kita! Josie, di mo ba nagustuhan ng ulam natin? Okay, Tumar. Masarap. Ba't ka napapailing? Naalala ko lang yung snatcher na nang agaw sa bag ng isang babae kanina bago ako umuwi. Hinabol ko pero natakasan ako. Kasi nagpatuloy pa rin siya sa pagtakas kahit nag-warning shot ako. Akala ko pa naman di mo nagustuhan tong niluto ko eh. Mula nung bumukod tayo sa daddy mo, nag-aral na akong magluto. Wala ka namang problema sa akin dahil di ako maselan sa pagkain. Nang hinayang lang ako na di ko nahuli yung hinabol kong snatcher. Baka yun ang nambiktima kay daddy. Matagal na pa namang gusto kong masuklian ang mga kabutihan sa akin ni daddy. Dahil sa pag-ampun nila ng asawa niya sa akin nung sanggol pa lang ako. Ba't kaya may ibang tao na sa halip maghanap buhay ng patas, mas pinipili pang mamerwisyo ng kanyang kapwa? Kaya nga dapat mahuli at makulong ang mga taong ganon. Para magtino. Buti kung magtitino.
May iba pa nga na kahit labas-pasok na sa kulungan, lalo pang nagiging salot sa lipunan. Hanggang nabubuhay ang tao, may pag-asang magbago. Ewan ko, Josie. Para sa akin, lahat ng masasamang tao dapat mawala sa mundo. Mar, Para wala ng mga inosenteng tao na mapeperwisyo. Ang daming namamasyal dito sa park, Nornel. Tina, anong sinasabi mo? Ano ka ba? Napadaan lang tayo sa tabi ng naka-uniforming pulis, parang nawala ka na sa sarili mo. Di naman. Ilang beses na kitang napuna. Hindi lang kita sinisita. Basta nakakita ka ng otoridad, natitigilan ka. May nakasagutan kasi akong parak mo minsan. Hindi ko lang naikwento agad sa'yo. Bakit naman? Kasi habang sakay ako ng motor ko, pinara ako. Tinikitan ako kahit wala akong violation. Ba't ka tinikitan? Swerving daw ako. Lumipat daw ako sa linya nang wala sa lugar. Hindi ko naman ginawa yun. Kaya nagtalo kami. Kaya parang nagka-phobia ako sa mga parak na nakakasalubong o nakikita ko. Uli-uli, huwag ka makikipagtalo kahit kanino. Lalo pa kung sa maliit na bagay lang, magpasensya ka na. Sinabi mo eh. Sige. Mas mabuti ang walang kaaway, Arnel. Minsan lang tayong mabuhay sa mundo, kaya wag na natin gawin ang buhay natin na napakakomplikado. Doon ho kumukuha ng police clearance. Salamat po. Josie, Oh, Daddy, bless po. kawaan ka ng Diyos. Kumusta na po ang sugat niyo? Hindi na masyadong makirot. Kaya nakagala na ako. Buti, narito ka sa presinto. Dito po ako sa information nakapwesto pag di ako na-assign sa labas. Tama-tama. Baka matulungan mo kung makita ang files nyo rito ng mga nahuhuli nyo at wanted na mga kriminal. Gusto niyo pong makita ang criminal files namin dito sa presinto? Oo, kasi baka ma-identify ko yung kung sino man yung snatcher na ng biktima sa akin. Banana Q! Bili na kayo ng banana Q at palamig! Tita Nora, bless po. Ikaw pala, Dida. Kaawaan ka ng Diyos, anak. Gusto mong magmerienda ng banana Q? Di na po, tita. Kakatapos ko lang magmerienda. Si Arnel po. Kaninang umaga pa umalis. Sana po swertein ulit siya sa kanyang lakad. Gaya nung mga nakaraang araw na nakatsamba raw siya sa pagbabuy and sell. Iyon ba ang sabi sa'yo ni Arnel? Opo. Kung totoo nga sana yun, Dina, wala sana akong problema sa anak ko. Bakit po, tita? Di po ba totoong nagbabuy and sell si Arnel? Dina, mula nung pinakilala ka sa akin ng anak ko na nobya ka niya, nakagaanan na kita ng loob kasi mabait ka, magalang, tsaka tapat ka. Lahat ng sinasabi mo totoo sa loob. Kaya hindi na ako mahihiya at magpapaalanganin sa iyo at gusto ko rin maging tapat sa iyo dahil dapat lang na malaman mo ang totoo sa anak ko. Para baka sakaling mapakiusapan mo si Arnel at matulungan mo ako maituwid ang maling ugali at gawain niya. Bakit po, Tita Nora? Ano po ang maling ugali at gawain ni Arnel? Daddy, ba't po kayo napailan? Wala sa mga files na ipinakita mo sa akin ang litrato ng snatcher na ng biktima sa akin, Josie. Sigurado po kayo? Oo.
Kung makikita ko uli ang mukha ng taong yun, makikilala ko siya. Nakita niyo na po ang buong criminal files dito sa presinto. Di bale, Josie. Matandain ako. Di ko makakalimutan ang mukha ng snatcher na ng biktima sa akin. Nakatatak sa utak ko ang itsura niya. Isang araw, matsyempohan ko rin siya. Magkukrus din ang landas namin ng snatcher na yun. Dina, doon tayo maupo sa seawall. Dito na lang tayo mag-usap sa tabi ng motor mo, Arnel. Ikaw ang bahala. Arnel, Dina, naninibago ako sa'yo. Wala pa kaninang sunduin kita sa inyo hanggang makarating tayo rito sa tabing dagat. Matamlay ka na. Malungkot ka na. May problema ka ba? nung maging tayo, nag-promise tayo sa isa't isa na walang liman, di ba? Oo. Na magiging tapat tayo sa isa't isa. Ang problema ng isa sa atin, magiging problema nating dalawa. At magtutulungan tayo. Magdadamayan. Kaya nga gusto kong malaman ang problema mo. Para matulungan kita. Yan naman ang problema mo. Ikaw. Ikaw ang problema ko, Arnel. Ha? Ako? Ba't di mo inamin sa akin na isa kang snatcher? Di na. Hindi. Huwag ka magkaila. Huwag ka na magkaila. Mismong nanay mo ang nagtapat sa akin ng totoo mong pagkatao at ng totoo mong trabaho. Di na. Bakit ka naglihim sa akin? Sa akala mo ba pag nalaman kong pasaway ka at marumi ang uri ng trabaho mo, di na kita tatanggapin? Iiwasan kita? Kakalimutan? Hindi, Arnel. Nang mahalin kita, hindi ang panlabas na anyo mo ang minahal ko. Hindi ang katayuan mo sa buhay. Tinanggap kita sa buhay ko dahil mahal kita. Mahal na mahal kita. Maging sino ka man. Di na naman. Kung mahal mo ko, tatalikuran mo ang marumi mong trabaho. Magbabagong buhay ka. Magpapakatino ka, Arnel. Huwag mong tuluyang sirain ang buhay at kinabukasan mo. Pakiusap. Pakiusap, Arnel. Arnel, huwag mong ihampas sa mesa ang kamay mo, baka masugatan ka. Huwag niyo akong pakialaman kahit magurumentado ako! Bakit ka ba nagkakaganyan? Bakit? Nagtatanong pa kayo kung bakit? Kayo ang dapat kong tanungin. Bakit sa lahat ng tao, kayo pa ang nagsabi kay Dina na maruming pagkatao at trabaho ko? Kayo pa ang gumiba sa akin sa syota ko? Kayo pa! Wala akong masamang intensyon sa pagsasabi ng totoo sa nobya mo. Muntik na kami magkalabuan dahil sa inyo! Gusto ko lang matulungan niya ako makiusap sa'yo para magbagong buhay ka. Kung para sa'yo nagkamali ako, patawarin mo ako. Kung nagkasira kami ni Dina dahil sa inyo, di ko kayo mapapatawad! Arnel naman. Masalamat kayo naging ina ko kayo. Kundi baka kung ano ang nagawa ko sa inyo. Anak! Anak, saan ka pupunta? Sa impyerno! Kararating mo lang, Arnel, ha? Aburido ka na naman. Basta nakita ko kayo, kumukulo ang dugo ko. Anak, nanay mo ako na dapat mong irespeto. Gusto nang irespeto ko kayo? Kinibahan niyo naman ako. Tinabla. Sarili niyo ako, anak. Inilaglag niyo. Buti na lang di kami nagkalabuan ni Dina dahil sa inyo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, wala akong masamang intensyon sa pagsasabi ko ng totoo sa nobya mo. Hindi ko gustong siraan ka o magalit sa'yo si Dina.
Ipinaalam ko sa kanya ang maruming trabaho mo para matulungan niya akong pakiusapan ang magbago ka. Mali ba yon, ha? Masama ba yon? Para sa kabutihan mo ang intensyon ko, nagmamalasakit lang ako sa'yo. Naku! Hindi ko kailangan ng pagmamalasakit nyo! Pwede ba kitang pabayaan eh, anak kita? Uli-uli, wag nyo akong gigibain kahit kanino. Wag nyo ako ipapahamak! Kung may intensyon akong ipahamak ka, sana, nung may babaeng pulis na nagtanong sa akin kung may kilala akong snatcher, itinuro na kita. Pero hindi! Ikinaila ko na may kilala ko at anak na katulad mo dahil ayokong makulong ka. Gusto nyong pasalamatan ko kayo na di nyo ako ichinuchu sa parak? Ang gusto ko magbago ka, magpakatino. Malas nyo, di mangyayari ang gusto nyo. Para rin sa kabutihan at kapakanan mo. Wala sa bukabularyo ko ang magbago, Nay. Maawa ka naman sa sarili mo. Maawa ka naman sa akin. Tadrama na naman kayo? Matanda na ako. Iilang taon o araw na lang ang itatagal ng buhay ko. Hindi pa pwedeng mapanatag ang loob ko sa mga nalalabing araw ko rito sa mundo. Mawawala lang ang sama ng loob ko sa inyo kung makikilala ko ang kapatid ko na ibinenta nyo. Paano ko maipapakilala sa iyo ang ate mo? Hindi ko nga alam kung saang lupalop ko siya hanapin. Kaya nga! Kung imposible niyong mahanap ang panganay na anak nyo, lalo imposible na magbago ako! Tita Nora, tutulungan ko po kayo sa paghahanap sa panganay na anak nyo. Mahirap mo kung matulungan, Dina. Malaki po ang may tutulong ng social media sa paghahanap sa mga dating kakilala. Hindi ko na matandaan ang apelyido ng kaibigan ko na pinagbigyan ko sa panganay na anak ko nung sanggol pa lang. Magpapakasakali pa rin po ako. Basta ang alam ko, Cecilia ang pangalan niya. Pero kung makikita niyo po ang mukha niya, makikilala niyo siya? Siguro. Susubukan ko po mag-print sa computer na mga mukha na may pangalang Cecilia. Tapos ipapakita ko po sa inyo. Salamat sa tulong mo, Dina. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Magbabago rin po si Arnel at makikilala niyo rin po ang panganay na anak niyo. Nasabi niyo mahigit 30 taon nang napawalay sa inyo. Di ako maaaring magkamali. Ang lalaking yun na nadaanan kong naka-standby sa kanto. Siyang snatcher na nambiktima sa akin. Sa wakas, nakita ko rin ang walang hiyang snatcher na may malaking atraso sa akin. Mar, maiwan muna kita rito sa grocery. Bakit, Josie? Si Daddy ang tumawag sa akin. Nakita na raw niya ang snatcher na ng biktima sa kanya. Buti naman. Asa malapit lang daw siya dito, kaya pupuntahan ko agad siya. Samahan na kaya kita. Alam mong di ako pumapayag na sumama ka sa pagganap ko sa trabaho ko. Dahil ayoko malagay sa peligro ang buhay mo. Sige, puntahan mo na ang daddy mo. Sana maabutan mo ng biktima sa kanyang snatcher. Pagsisikapan ko talagang mahuli ang taong yun. Para matigil na ang pamemerwisyo niya sa kapwa niya. Sana lang wag siyang manlaban. Pag nanlaban yung snatcher, huwag mo nang hulihin ang buhay. Itumba mo. Mar, Kesa naman ikaw ang madisgrasya.
Josie, buti dumating ka kagad. Nasaan na po ang snatcher na ng biktima sa inyo, Daddy? Ayun, yung lalaking naka-standby sa kanto na naka-jacket at naninigarilyo. Dito lang po kayo, Daddy. Ha? Napansin niyang itinuro ko siya sa'yo. Tumakbo po siya papalayo. Namukhaan niya siguro ako na ako yung isa sa nabiktima niya. Hahabulin ko po siya! Mag-iingat ka, Josie! May patalibang snatcher na yun! Sa lugar na ito tumakbo ang hinabol kong snatcher kanina. Posibleng hindi siya nakita ng mga taga rito. Pero ikinaila siya ng halos lahat ng pinagtanungan ko. Malamang taga rito siya. Ha? May kumakalos ko sa likod ng tram ng basura. Kung di ako nagkakaamali, sa likod ng tram ng basura nagtatago ang hinabol kong snatcher. Sino ko ba humabol sa akin at hanggang dito nasundan mo pa rin ako? Pulis ako. Wala akong pakialam kahit para... Isang sapa ko lang pala, bubulagta ka na. Steady ka lang sa kinatatayuan mo. May bakal ka? Pag kumilos ka ng masama, puputukan kita. Madidisgrasya ka. Babaeng parak. Kasado na tong baril ko, snatcher. Huwag mo akong tutukan ng Pag bakal. nagtangka ka pang manlaban o tumakas, puputukan na kita sa paa. Baka pumutok yan. Malulumpo ka. Wag! Ale, wag po kayo makialam. Huwag mo siyang tututukan ng baril! Wag po kayong pumagitna sa amin, Ale. Baka madisgrasya siya! Pusakal na snatcher po yung uhulihin ko. Maawa ka naman sa kanya! Ale, bitiwan niyo po ang kamay ko. Nakikiusap ako sa'yo! Di ako papahuli sa'yo. Babaeng parak. Ale, bitiwan niyo na po ang kamay ko. Tumatakas yung snatcher. Hindi! Hindi kita papayagang mahuli mo siya! Pag po ba sobrang pinagmamalasakitan niyo ang taong yon? Bakit po? Kaano-ano niyo po ba yung snatcher? Ano, Josie? Anak ng babaeng umawat sa yung snatcher na hinabol mo? Opo, Daddy. Yun po ang sabi sa akin ng kalugar nilang napagtanungan ko. Kaya, natakasan po ako ng snatcher. Ba't pinabayaan mong matakasan ka ng walang hiyang yun? Ayaw pong bitiwan ng nanay niya ang mahigpit na pagkakapit sa kamay ko. Bumitiw lang siya sa akin na makalayo na ng husto yung anak niya. Sana isinalya mo ang babaeng yun. Hindi ko po kayang manakit ng babae, lalo na po ng matanda. Di tama ang ginawa niya. Obstruction of justice yun. At ewan ko po ba kung ba't nakaramdam ako ng awa sa kanya. Di mo dapat kaawaan ng isang inang konsentidora. Kinonsinti niya ang kawalang hiya ng anak niya dahil malamang makikinabang siya sa maruming trabaho noon. Daddy, Dapat hulihin din ang babaeng yun, Josie. Dapat ding makulong ang isang ina na kumukonsinti at nakikinabang sa maruming trabaho ng anak niyang snatcher. Daddy, tama po kayo. Di dapat hinayaan ni Josie na matakasan siya ng snatcher na ng biktima sa inyo. Di ko nga maintindihan ang asawa mo, Mar. Kaya naparito ako sa inyo. Sayang nga po, di nyo inabutan ng anak nyo. Kaalis lang po niya nang dumating kayo. Akala ko aabutan ko siya rito dahil day off niya ngayon. May biglaan po siyang nilakad. Kailangang makausap ko siya. Kakausapin ko rin po si Josie pag uwi niya. Kailangang sundin niya ako. Dapat lang po, pagsikapan niyang mahuli ang snatcher na ng biktima sa inyo. Dapat talagang mahuli at makulong ang taong muntik nang pumatay sa akin at nang agaw sa kwintas ko. At sana nga po, mabawi niyong alahas niyo na alaala sa inyo ng yumaong asawa niyo. Di lang yun ang gusto kong mangyari, Mar. Bukod sa oobligahin ko si Josie na hulihin ang snatcher,
Ipapahuli ko rin sa kanya ang ina ng walang hiyang yon dahil sa pagiging konsentidora niyang ina. Mar, di ako natakot sa snatcher. Kung di ka natakot sa snatcher na ng biktima kay Daddy, ba't di mo siya pagsikapang hulihin, Josie? Mauhuli ko rin siya sa tamang pagkakataon. Saan nakatira ang snatcher na yun? Ba't gusto mong malaman? Di ako komportable na konsintihin ng nanay niya ang maruming trabaho niya. Mar, ako nang bahalang lumabas. Gampanan mo ang trabaho mo, pero hayaan mo akong makatulong sa'yo kahit papano. Pero, Pagbigyan mo na ako sa pagkakataong to, Josie. Pagbibigyan mo ba ako o mag-aaway pa tayo? Akala ko bibili ka ng banana cue at palamig kaya ka lumapit sa akin. Hindi ho. Asawa ka pala ng puliswoman na... Oo. Asawa ho ako ng pulis na uhuhuli sana sa anak nyo. Pero pinigilan nyo siya sa pagtupan sa kanyang tungkulin. Ayaw ko lang madisgrasya ang anak ko. Mali ang ginawa nyo. O, huwag mo akong sigawan. Baka akalain ng mga kalugar ko na nag-aaway tayo. Anong klase kayong ina? Alam nyong snatcher ang anak nyo, pero ayaw nyong mahuli siya at makulong. Bakit ho? Ba't nyo kinukonsinti ang anak nyo? Ba't nyo siya pinoproteksyonan? Dahil ba nakikinabang kayo sa maraming trabaho niya? Hindi. Nagkakamali ka. Dahil sa nagiging pakinabang nyo sa maruming trabaho ng anak nyo, di na kayo naawa sa mga inosenteng tao na nabibiktima niya. Di na kayo nakukonsensya. Wala kayong kwentang ina. Wala kayong kwentang tao. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Bakit ho? Nahihiya kayong pagtinginan tayo ng mga kalugar nyo? Na marinig at malaman nila ang totoo? Na pusakal na snatcher ang anak nyo at konsentidora kayong ina. Hindi ako konsentidorang ina. Patunayan nyo! Isuko nyo ang anak nyo. Pag di nyo sinuko ang anak nyong snatcher, sasabihin ko sa asawa ko na isalvage na siya Huwag. para mabawasan ang masasamang tao rito sa mundo. Daddy, magmerienda po muna kayo. Di ka na sana nag-abala, Mar. Bihira nga po kayong mapasyal dito sa bahay namin. Ayaw nyo pang istimahin ko kayong mabuti. Di naman ako magtatagal. Dumaan lang ako rito ngayong medyo libre ako sa pag-aasikaso sa business ko. Natsyempohan nyo pang wala rito ang anak nyo. Di naman si Josie ang sadya ko. Ikaw. Ha? Ako po? Nalaman ko kasi sa asawa mo na pinuntahan mo daw yung bahay ng snatcher na nambiktima sa akin. Opo. Kinumpronta ko po ang nanay nung snatcher, Daddy. Pinamukaan ko po siya at inusig sa ginagawa niyang pagkonsinte sa maruming trabaho ng anak niya. Tama lang ang ginawa mo. At tinakot ko po siya na pag di niya isinuko ang anak niya, ipapasalvage ko yun sa asawa ko. Gusto ko ring makausap ang nanay ng snatcher. Buti nga po, Daddy, para mabawi niyo yung alahas na ninakaw ng anak niya. Kukumprontahin ko rin at uusigin at pamumukaan ang babaeng yon. Walang karapatan ng sino mang magulang na konsintihin ang labag sa batas na gawain ng anak niya. Wala. Ba't naman ako masasalvage din, ha? Ganon daw ang banta sa nanay mo ng asawa ng puliswoman na naghahanap sa'yo, Arnel.
Kaya pinapunta kita rito sa amin para mabigyan kita ng babala. Hindi mangyayari sa akin yon. Anong hindi? May mga nabalitaan nga ako na sa salvage dahil nanlaban sa mga pulis. Kaysa ako ang may tumba ng mga parak, ako ang magtutumba sa kanila. Arnel, Sorry talaga, Dina. ba't ka ba ganyan? Ba't di mo masunod ang pakiusap ko na para rin sa ikabubuti mo? Patapon na ang buhay ko, Dina. Kaya nga magbago ka, magpakatino ka, para magkaroon ng direksyon ang buhay mo. Magbabago ka kung mahal mo ang buhay mo. Kung mahal mo ako. Mahal kita, Dina. Pero huli na para ako magbago. Di lang ako lumusong sa maruming uri ng trabaho ko. Hanggang leeg ko ang nakalubog na. Hindi na ako makakaahon pa. Magagawa mo magpakatino kung gugustuhin mo. Ay nako, alis na ako. Arnel, pakinggan mo ako. Sundin mo naman ako. Arnel! Arnel! Kumusta na ho? Bago ka pa bumalik dito sa amin, nakausap ko na ang anak ko. Pinakiusapan ko uli siya magpakatino na at sumuko para di siya mapahamak. Pero di ho kayo sinunod ng anak niyo? sobrang tigas ng ulo niya. Akala ko pa naman ho, sa pagbalik ko rito sa inyo, malalaman ko ng susuko ang anak niyo. At isa sa uli na niya yung ninakaw niyang alahas sa biyanan ko. Anong magagawa ko? Gusto kong magbago ang anak ko. Gusto kong magpakatino siya. Kaya araw-gabi kong pinagdarasal na sana hipuin ng Diyos ang puso ng anak ko. Para makilala niya ang kanyang pagkakamali. Para matuto siyang panagutan ng lahat ng nagawa niyang kasalanan sa batas. Pero hindi ko hawak ang isip at kalooban ng anak ko. Hindi ko kaya na mapatino siya. Suko na ako sa kanya. Kung pwede ko nga lang ako inang parusa sa anak ko, gagawin ko. Huwag lang siya mapahamak. Aling Nora, Kung ipapasalvage mo sa asawa mo ang anak ko, ipauna mo na ako. 1,000 beses nagugustuhin kong ako na mapahamak, wag lamang ang anak ko. Dahil kahit masama siyang anak, kahit siya ang pinakamasamang tao sa mundo, kahit salot siya sa lipunan, mahal ko ang anak ko. Mahal na mahal ko siya. narito ako sa squatters area. Sa lugar na sabi ni Mar na kinaroroonan ng bahay ng snatcher na ng biktima sa akin. Natayo ng bahay na pupuntahan ko. Yung may maliit na food cart ng banana queue at palamig sa harap ng bahay. Bubuksan ko na ng bahagya ang clutch bag ko. Para pag kinailangan, madali kong makuha ang baril kong lisensyado. Huwag magkakamali ang snatcher na yon na magtangkang disgrasya hinuli ako. At sa pagkakataong to, di ako mangingiming pumatay. Huwag lang akong mapahamak. Tao po! Tao po! Ano pong kailangan nila? Nora? Ikaw ba yan? Ako nga. Ikaw, si Imo! Imo! Oo! Ang asawa ng kaibigan kong si Cecilia. Oo! Ako nga! Ay, kumusta na si Cecilia? Matagal na siyang wala, Nora. Ha? Patay na ang kaibigan ko. Oo. 10 taon pa lang kami sa lugar na nilipatan namin nung magkasakit ng malubha ang asawa ko na naging dahilan ng maaga niyang kamatayan. Ay, nakikiramay ako. Nora, Ang anak niyo, kaya ako naparito. May nakapagsabi sa akin na ikaw daw ang nanay ng snatcher na nang biktima sa akin. hindi ako magkakaila sa'yo, Imo.
Matapos ang huling pagkikita natin, nakapag-asawa ako. Nagkaroon ako ng isa pang anak na lalaki. Ang bunsong anak ko na mula sa pagkabata, pinusog ko na sa pangaral. Tinuruan ng tama at mabuti. Pero lumaking barumbado, basagulero at nakakaya sa iyo, Imo. Pati ikaw na biktima ng bunsong anak ko. Buti nagkita tayo, Nora. Imo, kumusta ang panganay na anak ko? Nasanggol pa lang ng ipaampong ko sa inyo ng asawa mo. Maayos ang kalagayan niya. Natupad ang pangarap niyang maging trabaho at may sarili siyang pamilya. Pero dapat magkakilala ang anak mong panganay at ang anak mong bunso. Dahil baka Baka ano, Imo? baka ang dalawang anak mo na di magkakilala. Baka ang magkapatid ay magkamatayan. Aalis ka, Josie? Kailangan, Mar. May nagtip sa akin kung saan ko matatagpuan at matitimbog ang snatcher na si Arnel Aralar. Tumawag pa naman sa akin si daddy mo. Darating daw siya rito sa bahay dahil may importante siyang sasabihin sa iyo ng personal na dapat mong malaman agad. Sabihin mo babalik ako agad. Sasamantalihin ko lang munang hulihin ang snatcher na ilang beses na ako natakasan. Josie, hanggat magagawa mong hulihin ang buhay ang snatcher na ng biktima kay daddy, Mar, naawa kasi ako sa nanay niya. Mas lalo siyang magiging kawawa pag namatay ang pinakamamahal niyang anak. hanggat magagawa kong hulihin ang buhay ang snatcher na yon. Pero pag hiningi ng pagkakataon at pag nanlaban siya, gagampanan ko ang tungkulin ko. Makamatay man ako o ako ang mapatay. Itong abandonadong bodega sa likod ng squatters area. Ito ang sinigurado na nagtip sa akin na pinagtataguan ng snatcher na si Arnel. Di na ako mag-aaksaya ng oras. Handa ko ng service firearm ko. Balitang walang sinisinong snatcher na huhulihin ko. Wala raw sa bokabularyo nitong sumuko at sa lahat ng oras handang pumatay at mamatay. Dahan-dahan lang ako lalapit sa bodega. Dahan-dahan kong bubuksan ang pinto. Wala namang tao rito sa loob. Niloko lang kaya ako nung nag-tip sa akin. Babaeng parak! Tutubuin ko ang bungo mo! Malas mo. Namuyan ko ang pagdating mo. At nabitiwan mo ang bakal mo. Arnel? Yun na sa akin na ang bakal mo. Katapusan mo na. Sa lahat ng taong sobrang pinagngingit-ngitan ko, ang kaya mong parak. Ngayon naikas ako na ang bakal mo. Habang di ka makagulapay, di ko na patatagalin ang buhay mo. Pasasabugin ko na ang bungo mo! Arnel! Wag! Wag! Inay! Wag, anak! Wag! Huwag mong papatayin si Piotr Josy Cerda! Wag! Huwag kayong yumakap sa babaeng parak na yan, Inay! Huwag niyong iharang at itakip ang katawan niyo sa kanya. Walang makapipigil sa akin para patayin siya. Hindi, anak! Hindi kita papayagang maging kriminal! Bakit hindi? Pabayaan niyo ako! Alalahanin yung pulis ang pumatay sa tatay ko! Hayaan niyong may paghiganti ko ang pagkamatay na asawa niyo! Hayaan niyong patayin kong babaeng parak na yan! Bago mo siya mapatay, unahin mo na ako! Dahil hindi ako papayag! Kailanman, hindi ko papayagang patayin mo ang sarili mo, kapatid! Kapatid ko ang babaeng parak na yan? Oo, Arnel. Oo, ate mo siya.
Siya ang panganay kong anak na ipinaumpun ko nung siya'y sanggol pa lang. Kayo po ang tunay kong ina. Oo, Josie. Ako ang nanay mo. At bunsong kapatid mo si Arnel. Totoo ang sinasabi ng ina mo, Josie. Totoo ang sinabi ni Nora. Ikaw at si Arnel ay magkadugo. Tunay na magkapatid. Kaya di kayo dapat magkamatayan. Nay! Nay! Arnel! Kung di ko po kayo makapayag na magkamatayan kami ng mga anak nyo, hindi ko rin po maatim pumatay ng sarili kong kapatid! Arnel, Nangyari na ang gusto mo. Sumuko na ako. Ako lang. sa ginawa mong pagsuko, sigurado akong gagaan ang magiging sentensya sa'yo. Di magtatagal at makakalaya ka rin. Pagkalaya ko, susundin ko na ang gusto ni inay at ng girlfriend ko. Magbabagong buhay na ako. Magpapakatino sa pagpasok ng bagong taon. Salamat, Arnel. Asahan mong sa gagawin mong pagbabago, nasa likod mo ko. Sa lahat ng pagkakataon, nakahanda akong tumulong sa'yo. Kapatid ko. Salamat. Maraming salamat. Ate.